pinagdadaanan. Hindi mo kami pinabayaan. And bless every pastors, every listeners, Panginoon, na yung salita mo hindi lamang siya hanggang information, kundi maging transformation. Lord, ikaw ang nakakaalam ng bawat puso. I-equip mo po ang bawat isa. And gamitin niyo po ako, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po. Gusto namin pagbulayan ang iyong salita by your spirit of wisdom, knowledge, understanding, and deep revelation. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's start, family of the living God. Thank you so much for joining tonight. Welcome sa ating Bible study. Hindi ko na papatagalin pa. Magsisimula na tayo. Yung topic natin ngayon is all about great miracles in ordinary. Hallelujah. No? Bakit yung sinabi na great miracle? Brother Del, bakit hindi mo sinabing miracle? Kasi yung miracle, kung araw-araw natin sa totoo lang, araw-araw tayo nakaka-experience ng miracle. Pero dahil sa araw-araw natin siyang na-experience, nagiging routine, nagiging normal. Kaya siya tinapi ko ngayon, great miracles in ordinary. Pwede palang gumawa ng milagro ang Panginoon sa mga ordinaryong bagay. Pwede palang iparana sa iyo ng Panginoon yung mga bagay na ina-expect mo na hindi mo maranasan dahil isa ka lang ordinary. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa gabing ito, gusto kong ipaalam sa bawat isa na even in ordinary things na kayang mangusap ang Panginoon. Akala kasi natin na mangungusap ang Panginoon sa bawat isa is yung spectacular situation, is yung goosebump. At ang hindi natin alam. Hallelujah. Thank you, Jesus. Riba, kande, riba, shikare. Marami tayong pagdadaanan. Great miracles. Maraming milagro na maranasan sa buhay. Marami tayong pagdadaanan sa buhay. Pero ito lang yung gusto ng Panginoon. Kung makakaranas ka ng mga milagro sa buhay, magiging thankful ka at pagsikapan natin na hindi tayo dadapuan ng sakit ng spiritual amnesia. Minsan nagkakasakit tayo sa spiritual. Nagkakaroon tayo ng spiritual amnesia. Nakita na natin yung milagro pero pwede nating makalimutan. Dahil sa mga sitwasyon, nakakalimutan natin yung mga bagay na gustong iparanas ng Panginoon. Yung mga bagay na naranasan natin noon, nakakalimutan natin dahil sa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. And always remember, family, na ang Diyos ay pwedeng gumawa ng napakalaking milagro kahit sa mga ordinaryong bagay. Kahit sa ordinaryong oras. Kahit sa ordinaryong buhay. Hallelujah. Ang topic natin ngayon, the great miracles. Great miracles in ordinary. Na kayang mangusap ng Panginoon sa mga ordinaryong sitwasyon. And always remember, bago na natin mararanasan yung milagro, dadaan ka muna ng problema. Amen? Lahat ng milagro, lahat ng mga great miracles sa Bible ay nagsimula sa maliit na problema. Kaya nga, every time na makakaranas ka ng mga problema, huwag mo nang sabihing problema. Dahil sa gabing ito, binibigyan tayo ng idea na ang lahat ng problema, ang bunga niyan, milagro. Lahat na nakikita mo sa Bible na mga milagro na nangyayaring milagro ay nagsimula sa isang problema. Kaya pag every time na makakaranas ka ng problema, ang lagi nating isipin, huwag na nating sabihin, problema na naman. Ang lagi nating isipin, milagro na naman. Ang lagi nating ibuka sa ating mga bibig, milagro na naman. Because there is power in our tongue. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang magiging future mo. What we say, it will shape our future. Hallelujah. Na pwedeng, sa anumang sitwasyon na meron ka ngayon, pili mo wala ka ng pag-asa, pili mo hanggang dyan ka na lang. Pwedeng gumawa ang Diyos ng milagro sa simpleng bagay. God can use the ordinary things to extraordinary. Kayang gawin, kayang bigyan ng purpose ng Panginoon.
Nung akala mo walang value pero kayang bigyan ng value, bigyan ng purpose. Akala mo sira na, no? Pero pwede palang gamitin sa ibang bagay. Hallelujah. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 1:26, brothers and sisters, think of one of you when you were called, not many were wise by human standards, not many were influential, not many were noble of birth. Sabi niya, tingnan nyo kung saan kayo galing noon. No, hindi kayo pasado sa standard ng tao. No, hindi kayo kilala, pero tinawag kayo ng Diyos. Sabi dito, but God choose the foolish things of the world to shame the wise. God choose the weak. No? God choose the weak things of the world to shame the strong. No, pinili ng Diyos yung mga kinukonsider ng tao dito sa mundo na kalukuhan, kabubuhan. No, foolish things of the world to shame the wise. No, pinili ng Diyos yung mga hindi marunong, yung mga ordinaryo, yung mga taong may criminal record, yung mga taong mahiyain, ginamit ng Panginoon para mag-preach ng gospel. Yung mga taong walang potensyal, no, ginamit ng Panginoon para pahiyain yung mga may alam pero hindi nagpapagamit sa Panginoon. Pero alam naman natin sa Bible, may mga ginagamit din ng Panginoon na matatalino na. Alam ba, si Mateo, matalino na siya kasi sa buwis. Anday sa mga ibang disciple, mangingisda. No? Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito is yung mga taong may alam, may kapasidad, may potential, pero hindi nagpapagamit sa Panginoon. No, pinamamukha ng Panginoon dito sa mga may potential na hindi nagpapagamit, kaya tatawagin niya yung mga walang kaalam-alam para hiyain, para iparealize sa mga may alam na kailangan niya magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, kayang gumawa ng Panginoon ng milagro sa mga ordinaryong bagay, sa ordinaryong tao, sa ordinaryong sitwasyon. Kaya sabi dito, God chose the lowly things or this world and despise things and the things that are not to nullify the things that there are. No, tinawag ng Panginoon yung mga nasa mababa, yung mga hindi kilala, yung mga walang record, walang posisyon. Para Para ipakita niya kung sino ang Diyos sa buhay nila. Hallelujah. And sabi dito, ano yung purpose? Bakit pinili ng Diyos yung mga taong walang kaalam-alam? So that no one may boast before Him. Hallelujah. Para wala daw magyabang. Now, brothers and sisters, think kung saan, pag nagyabang ka, ang laging ipapala sa'yo ng Panginoon, isipin mo, bago ka magyabang, isipin mo kung saan ka galing noon. Kaya nga, ang Panginoon, lagi niyang sinasabi sa mga Israelites, pag lumalaki na yung ulo, lagi niyang sinasabi, kung sa panahon nakakalimutan nila ang Diyos, nagiging independent sila sa sarili nila, akala nila kaya nila mag-survive, ang laging pinapaalala ng Diyos, tandaan nyo kung paano ko kayo nilabas sa Ehipto. No, ang Panginoon, lagi niya tayong nire-remind, para hindi tayo magyabang. Kasi baka akala natin sariling lakas. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi ko gagawin, hindi ko kayo disiplahin, baka isipin nyo na sa sarili nyong lakas, kaya kayo nagtagumpay. Hallelujah. Sabi dito ni Moses, isa sa mga example, sa mga ordinary or tinawag ng Panginoon. Moses said to the Lord, pardon your servant. Lord, I have never been eloquent neither in the past, nor since I have spoken to your servant. I am slow of speech. Bulol po ako, Panginoon. Lord, alam niyo naman kung sino ako noon. Bulol ako. Hindi ko kaharap ko lang kayo ngayon. Bulol na ako magsalita. Hindi ko kaya magsalita. Pero tinawag siya ng Panginoon. No? Gagamitin ng Panginoon yung ordinary. No, si Moses, kung tutuusin, kung hindi siya nakapatay, siya sana yung isa sa mga line-up na maging paraon. Pero hindi inalaw ng Panginoon na maging paraon siya agad. No, ginawa siyang ordinaryong tao. No, ang Panginoon pala, pag nasa sitwasyon ka na, nasa posisyon ka na, bago kanya gagamitin, gagawin kanyang ordinary. Kasi kung magiging tanyag ka na, tapos tatawagin ka niya, parang walang impact.
So, ang gagawin niya ngayon, si Moses, no, napunta sa wilderness. Nagtago, naging wanted. At sa sitwasyon na yon, no, for 40 years, andun lang siya nagtatago sa bukid. Yung kung anong bukid yon. No? Galing siya magiging paraon na sana siya. Isa siya sa mga, no? Isa siya sa mga line-up na magiging paraon sa Egypt. Pero hindi nangyari yun. Kasi alam mo bakit? No, inalaw ng Diyos na mangyari yung sitwasyon na ganun para maging ordinaryong tao siya. No, imagine na si Moses hindi niya expertise yung pag-aalaga ng tupa. Pero nung tumakas siya, no? Doon siya tinire ng Panginoon. No, pinarana sa kanya ng Panginoon yung pagiging ordinaryo. Kasi pagkatapos ng pagiging ordinaryo mo, no? Papabalikin ka ng Diyos. Pinabalik siya ng Panginoon doon sa Egypt mismo para ipalabas at para maging tanyag yung pangalan niya. So, ibig sabihin, bago ka gamitin ng Panginoon para maging tanyag, no, idadaan ka niya muna sa wilderness. No, gagawin ka niya munang ordinary. Hallelujah. Kung noong kinakatakutan si Moses, at nung nagkasala siya, nakapatay siya, no, tumakas siya at naging ordinary. Pagkatapos ng ordinariness niya, no, naging tanyag siya dahil sino pa yung bulol, siya pa yung tinawag ng Diyos. Sino pa yung may criminal record, siya yung tinawag ng Diyos. No, ikaw ngayon, no, ma-agree sa sinasabi mong sino yung mahiyain. No, ang Panginoon, alam niyo ba ang Panginoon? Kung sino yung mahiyain, yun ang lagi niyang tinatawag. Kung sino yung nagsasabing hindi ko kaya, yun ang mas tinatawag niya. Kaya nga, nisabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Because I am the Lord, your God. No, kasama mo ako, sinabihan niya si Joshua. Kaya niya sinabihan si Joshua na be strong kasi nakikita niya si Joshua nangihina. Kasi yung task ni Moses, itatransfer kay Joshua, ipapasunod. Kaya nga sabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Sundin mo lang ang ipapautos ko. No? Sa story ni Moses, galing siya sa pagiging tanyag, pagkatapos pinadaan siya ng Panginoon na maging ordinaryo. No, pagkatapos ng ordinaryo, naging tanyag siya ulit. No, bago ka gamitin ng Panginoon, gagawin ka muna niyang ordinary. No, kung familiar kayo sa story ni Hannah, no, story ni Hannah, sabi dito, pero doble ang bahagi na binibigay niya kay Hannah dahil mahal niya ito. Hindi siya nagkaanak dahil ginawa siyang baog ng Diyos. Thank you, Jesus. No, si Hannah, no, dalawa sila magkaribal, no, kasi dalawa yung asawa ni Elkanah. So, yung karibal niya, yung asawa ng husband niyang isa, nagkakaanak sila, may masayang pamilya, pero hindi siya nagkaanak. No, isa siyang ordinary. Kasi nga, sa panahon nila, pag baog ka, no, isa tong napakahiya, kinakahiyang sitwasyon, pinangdidiri ang sitwasyon, pag baog ka, pagtatawanan ka. Baog, wala kang lahi. No, mag-isa ka lang. Mamamatay kang mag-isa, wala kang anak, baog ka. No, naging depressed. Pero anong sabi dito? Dahil ginawa siyang, sino nagpabaog sa kanya? Ang Panginoon. No, ang Panginoon minsan minsan mahirapan kang intindihin. Pag pinadaan ka na sa isang sitwasyon, at sasabihin sa'yo ng Panginoon, inalaw kong maging baog ka. Inalaw kong maghirap ka. Inalaw kong dumaan ka sa ganyang sitwasyon. Dahil may hinahanda ko. Gusto ko munang gawin kang ordinary sa panahong ito. No? Dumating na ba sa punto ng buhay mo? Parang nasabi mo sa sarili mo, wala na ako mararating sa buhay. Ganito na lang siguro yung calling ko, hanggang dito na lang ako. No? Pwedeng nasabi ni Hannah, hanggang dito na lang yung buhay ko. Kaya yung pinakamaganda sa kanya, iniyak niya sa Panginoon. Pag ordinary ka pala, tapos iniyak mo sa Panginoon, no? Expect great miracle. Alam niyo ba ano yung milagro na natanggap niya? Nabuntis siya. At ang ibinuntis niya ay walang iba kundi si Prophet Samuel. Hallelujah. Bago pala nagkaroon ng Prophet Samuel, no, may isang Hannah na umiiyak sa Panginoon, na depressed, no, nalubog sa problema at nawalan ng pag-asa, at yung pagiging ordinary niya ay naranasan niya yung rejection. So ibig sabihin, pag ordinary ka, pag yung pagkatao mo isang ordinary, no, mababa ang tingin sa iyo. Sino sa inyo dito nakapansin?
No, kung ibase natin sa pagiging unbeliever. Pag unbeliever ka, pag tinanong yung respeto ng tao, pag unbeliever, yung respeto ng tao sa isang tao, no? Nakadepende kung ano yung trabaho mo. Ano yung klaseng pagkatao ka. Kung businessman ka, ang taas ng tingin sa iyo. Kung sundalo ka, mataas ang tingin sa iyo. Pero pag ordinaryong mamayan ka lang, anong trabaho mo? Ano lang, vendors. No? Yung tingin din sa iyo mababa rin. Pero ganun yung culture ng unbeliever mindset. Pero pag tayo as a followers of Jesus, no, kahit mababa para sa paningin natin, pareho lang. Hallelujah. No, sa estado ng tao, pag unbeliever ka, pag yung mababa lang yung estado ng buhay mo, nang mababa ang tingin sa iyo. No, pwedeng nangyari sa sitwasyon, pag ordinary ka, mararanasan mo yung rejection. No, i-disrespect ka ng tao. No, ganun ang nangyari kay Hannah. Pero look at that family. Anong nangyari kay Hannah? No, ginamit yung ordinariness ni Hannah. No, pinagtawanan, ni-reject, pinandirian. No, at parang inuudyok sa kanya, kulang na lang apakan siya para madasog jud ba? Nga para sabihin talaga sa buhay niya na wala ganyan ka na lang. Pero tingnan niyo naman, pero nangyari yan nung time na umiyak siya sa Panginoon at lumapit siya sa Diyos at sinabi niya, Lord, ang panalangin niya dito, a prayer with a promise. No, yung panalangin niya, alam niyo ba anong panalangin niya? Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, I promise na yung anak ko na yan ay buong buhay niya diyan siya titira sa templo at maglilingkod siya sa iyo. Hallelujah. Kung mananalangin pala tayo sa Panginoon, ganito pala. Lord, kung ipopromote mo ako, hallelujah. Pero make it sure, pag nag-promise tayo pala sa Panginoon, tutuparin natin. Kung ano yung ginawa ni Hannah, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, kasi baog ako, kung bibigyan mo ako ng anak, i-offer ko, ididikit ko siya sa iyo at diyan siya titira sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. No, from ordinary, naranasan niya ang miracle. Dito. Ito rin, isa sa mga example, pagiging ordinary. Ito si King Saul, no, parang ang baba ng tingin niya sa sarili niya. No? Nawala yung asto niya, hinanap niya, at pag-uwi niya, inappoint siya na maging hari ng Israel. Pinakauna-unang hari sa Israel. Sabi dito, sumagot si Saul. Tinan niyo ha? Pero galing lang ako sa lahi ni Benjamin. Kasi sabi kasi ni Samuel dito, ikaw ang pinili ng Panginoon na maging hari. Tapos ang tingin ni Samuel, ang tingin ni King Saul, nung tanong si Saul pa siya, sabi niya dito, sumagot si Saul, pero galing lang ako sa lahi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lahi ng Israel at ang sambahayan namin ang pinakamababa sa aming lahi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin yan? Sabi niya, Prophet Samuel, bakit ako ang pinili para maging hari? Hindi ko kaya yan. Galing lang ako sa pinakamababang lahi. Ordinaryong tao lang ako. Wala akong pinag-aralan. Wala akong background. Wala akong may pakitang resume para sabing qualified ako sa posisyon na yan. No, alam niyo ba, pamilya, yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito? God qualified the call. No? Hindi qualified ng Panginoon. Yung qualified talaga. Yung kinwalified niya is yung mga taong tinawag niya. Kasi si Saul, ordinary. Pero, nilakaran niya. Pero tinawag ng Panginoon. Dito ko talaga makikita. Ang Panginoon, may ginagawa siyang bagay kahit sa mga ordinaryong bagay. Kahit sinabi mo ngayon, ordinary lang ako na tao. Ito lang naabot ko. No, God will use you from ordinary to extraordinary dahil may ipapagawa siya sa iyo. Hallelujah. Ano yung gawin mo? Just surrender to God. At ito pa. No? Then the Lord God formed a man from the dust of the ground. Oh? From the dust of the ground. Hallelujah. Pag sinabi natin ground, pinakamababa. No, ginawa ng Diyos ang tao sa pinakamababa. Hallelujah. Pinakamababa sa ground at galing sa putik. So, ibig sabihin, tayo bilang tao, ginawa lang tayo sa ordinaryong bagay. Pero nung time na hiningahan tayo, dito tayo naging extraordinary.
Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils and breath of life, and the man became a living being. From ordinary, sa pinakamababa, from dust of the ground, galing ka sa putik, hiningahan, kaya ka naging extraordinary sa panahong hiningahan ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, na-realize ko ngayon sa topic na ito, sa verse na ito, every time pala, nasabi niyo, kaya ka pala humihinga ngayon, kasi laging pinaparimay ng Lord kung sino siya sa buhay mo. No, every time na humihinga ka, ang Diyos ang may bigay niya. Every time na humihinga ka, no, dapat maalala pala natin ang Diyos araw-araw. No, kung dumating man sa punto nakakalimutan natin ang Diyos, no, isipin mo agad sa panahong nag-i-inhale, nag-i-exhale ka, no, that's the time. No, yan yung isa sa mga pruweba na kasama mo ang Diyos, hindi ka pinabayaan. Isa yan sa pruweba na may purpose ka pa sa buhay. Sabi dito, God and breath into his nostril, every time na hihinga ka, diyan pa lang maalala mo na ang kabutihan ng Panginoon. No, galing tayo sa ordinary, nung hiningahan tayo, naging extraordinary. Thank you, Jesus. Kaya nga yung mga disciple, nung binugahan sila ng Jesus, napuspos ng banal na espiritu. Hallelujah. Naging extraordinary. Mga ordinary lang na mga disciple. Mga walang pinag-aralan. Kaya nga yung mga Hudyo, na-amaze sila sa buhay ni Esteban. Sabi na, itong mga tao na to, walang pinag-aralan. Walang degree. Walang background sa mga pag-aaral sa mga scripture. Bakit kung magsalita, parang may wisdom? No, kahit na-impress sila sa ginawa ni Esteban, pinatay pa rin nila. Kasi nga, sa sobrang na-impress sila, nagselos. Nagkaroon ng jealousy. At parang against sila sa mga sinasabi. Hallelujah. At ito, isa sa mga example, si Abraham. No, alam naman natin si Abraham, bago siya tinawag ng Panginoon, mayaman na siya. May mga ari-arian na siya. Sabi dito, ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa. No, inutusan niya si Abraham, umalis ka sa bansa, iwan mo yung bansa mo. Tapos nung time na to na sinabi ng Panginoon, si Abraham hindi naghihirap. Maganda yung sitwasyon niya. Isa sa mga kinikilala sa kanilang lugar at hindi basta-basta, hindi ordinaryong tao. May title talaga. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit nasa bahayan ng iyong ama, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. At kung babasahin mo rin sa Hebreo, si Abraham pinapunta ng Diyos. No, si Abraham pumunta sa saang pinapunta siya ng Diyos na hindi niya alam. No, kahit hindi niya alam na pumunta siya doon, hindi niya alam yung lugar saan siya pupunta, pero sumunod pa rin siya sa Panginoon. Tingnan niyo, pinaalis siya ng Panginoon, pero maganda na yung kalagayan niya. Bakit kaya? No, pinapunta siya sa hinailat ko yan. Pinapunta siya sa Haram, galing siya sa Haram, pinapunta siya sa Kanaan. At sabi dito, Abraham is no pulit. Tapos nag-travel sila ng from Haran to Kanaan, nasa 640 kilometer, malayo. So ibig sabihin, parang Zamboanga to Davao, ganun. Tapos nung time na yun, so ibig sabihin, may pera talaga sila. May mga kayamanan silang karga-karga, kaya every time na nagta-travel sila, wala pa namang bus noon, no? May sasakyan sila yung animal. Pero kahit nagta-travel sila, hindi naubos yung ibig sabihin, may pera talaga sila, may kayamanan. Pero anong nangyari dito? Na ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan. Kaya pumunta si Abraham sa Ehipto para roon muna manirahan. Tingnan nyo dito ko ipapaintindi ngayon, yung pagiging, nung una, tanyag siya. No, kilala. Pero, no, pinaalis siya ng Panginoon sa ganong sitwasyon para maging ordinaryong tao. Si Abraham, okay na yung sitwasyon niya. May mga ari-arian na siya. Pero anong sabi ng Panginoon? Iwan mo yan at pumunta ka sa land of Canaan. Doon ko kayo at mga lahi mo patitirahin. At pagpunta ni Abraham doon sa Kanaan, pagpunta niya, tagutom. Sabi pa niya, mabubuhay kaya yung mga lahi ko dito? Di pwede to dito kasi dito makikita, ang land of Canaan, bago siya naging land of Canaan, land of promise, dumaan muna yan sa wilderness. Dumaan muna sa famine, tagutom.
So, ibig sabihin, pag once pinapunta ka ng Panginoon sa Land of Promise, no? Pagpunta mo doon, parang masasabi mo talaga, ito ba yun? Ito ba yung ito ba yung ibibigay ng Panginoon? Parang malabo. No, alam niyo po ba, ipapakita ng Panginoon yung isang sitwasyon na parang hindi mo paniniwalaan. Parang contradict sa promise niya, tapos sa sitwasyon mo. Kaya kung maalala mo ngayon si Joseph, no, yung vision niya, naging hari siya. No, nung una, yung vision naging yumuyuko yung mga yumuyuko sa kanya yung mga kapatid niya sa vision niya. Pero ganun yung nakita niya, ganun sabi niya, baka yun ang mangyayari sa buhay ko. Pero paggising niya, andun siya sa ilalim ng balon. Pero kaya nga minsan, pag nakadilat ka, ang lagi mo nakikita, sitwasyon. At parang nasabi mo, may paano pa talaga ang Panginoon sa akin? Kaya nasabi ni Joseph, yung nakita ko sa vision, palasyo yun ah. At pinaglilingkuran ako. Pero parang malabo kasi andito ako sa balon. So, yung pinakita ng Panginoon, no, parang contradict sa sitwasyon mo ngayon. Pero hindi porket contradict na sa sitwasyon mo ngayon, parang malabo, parang hindi tugma sa pinakita ng Panginoon, ay wala ka na sa kalooban ng Panginoon. No, pag pinadaan ka ng Panginoon, may promise sa iyong maganda ang Panginoon, tapos nalagay ka sa sitwasyon na alanganin, ibig sabihin, you are in the right way. No, makipo talaga ang pintuan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Joseph the Dreamer, yung vision sa akin palasyo. Pero bakit andito ako sa balon? No, parang contradict sa plano ng Panginoon. Pero ibig sabihin, pag may promise ang Panginoon sa iyo, ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na alanganin. Para hindi para pahirapan ka, kundi para mas lalo kang magtiwala, para mag-increase yung panampalataya, para mas gamitin mo yung pinaka-the best na panampalataya. No, anong nangyari dito? Ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom. Anong nangyari? Kaya pumunta si Abraham sa Ehipto para roon muna manirahan. Hallelujah. Tingnan nyo ha. Si Abraham, maganda na yung sitwasyon niya doon. Tanyag siya doon sa lugar nila, sa Haran. Pero anong sabi dito? No, pumunta si Abraham sa Ehipto para roon muna manirahan. No? Galing siya sa may lugar, may bahay siya. Pagdating niya sa Ehipto, naging ordinaryong tao. Hallelujah. Naging ordinaryong tao, naging ordinaryong bisita, naninirahan lang, nakikitira. Hallelujah. No, parang nagmamakaawa sa tao. Kaya nga, pagdating nila sa Egypt, parang nagsinungaling pa sila na magkapatid lang sila. No, hindi sila mag-asawa. Para lang hindi siya mapatay. No? Kasi nga, dahil parang feeling niya parang malabo yung Land of Canaan, parang sabi niya mamamatay yung mga tao ko dito. Pagdating niya doon sa Egypt, no, pinabalik pa rin sila ng Panginoon sa Canaan. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang Panginoon, bago kanya gagamitin, bago siya naging Father of all nation, no, ginawa muna siyang ordinaryo. Hallelujah. Ordinaryo. No, from ordinary to extraordinary. No, the Father of all nation, the Abraham. Hallelujah. No, parang ginamit yung pagiging baog nila para gamitin yung napakaraming lahi. Thank you, Jesus. Ito pa. Kung maalala ninyo si Rahab, napaka-ordinary. Kung tutuusin sa sobrang pagiging ordinary ni Rahab, no? Naranasan niya yung pagmamaliit, rejection, no? Insulto, lagi naranasan. Etong si Rahab, no, taga-Kanaan to, na naging prostitute doon mismo sa Jericho. Pero tingnan nyo naman, pamilya, yung pagiging ordinary ni Rahab, no, yun pa ang ginamit ng Panginoon para para i-rescue ang dalawang espiya. Sabi dito, pagkatapos ilihim ng padala ni Joshua ang dalawang tao mula sa kampo ng Israelita, ng espiya, nang makarating ang dalawang espiya sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab na isang babaeng bayaran. Look at this, family. Babaeng bayaran. No, kung sa panahon natin ngayon, pagtitinan mo sila para mong dinadaon, no, parang pangningin mo sa kanila, basura na yung buhay nila. No, parang nababawasan yung respeto mo sa kanila. No, ganun ang buhay unbeliever. Ang buhay unbeliever,
Nakabase yung respeto niya sa tao, nakadepende kung ano yung trabaho mo. No? Alam ko, hindi biro ang naranasan ni Rahab. Naging bayaran siya para lang mag-survive. Pero tingnan nyo naman, kung sino pa yung pinaka-ordinary. Pero yun ang ginamit ng Panginoon. At dito ako na-shock. Aside sa ginamit siya ng Panginoon sa pagligtas para masakop yung Jericho. Ito yung nakaka-shock. Tinignan ko sa Mateo. Imagine family, dito sa highlight ko. Si Salmon, ang ama ni Boaz. At si Rahab, ang kanyang ina, si Boaz. Ang ama ni Obed. At si Ruth, ang kanyang ina. At si Obed, ang ama ni Jesse. Imagine Ruth. No? Si Ruth, wait lang ha. Si Rahab, ang kanyang ina, si Boaz. Hallelujah. Ang ama ni Obed. So, ibig sabihin, ninuno ni Jesus. So, imagine family, ang pinaka-ordinaryong tao, babae, na prostitute. No? Hindi ka makapaniwala, isa pala siya sa lahi ni Jesus, sa flesh. Hallelujah. Dahil si Rahab, lola pala yan ng tatay ni David, ni Jesse. At tingnan mo na, si Rahab ng kanyang ina, tapos si Boaz ang ama ni Obed, at si Ruth ang kanyang ina, si Obed ang ama niya si Jesse. At yung si Jesse, lola niya pala si Rahab. At si Jesse, yan yung tatay ni David. So ibig sabihin, lola pala yan ni David, si Rahab. So ibig sabihin, tapos si Jesus, no, sa flesh, ninuno niya si David. Hallelujah. So dito mo talaga makikita, kahit ordinary ka, kahit mababa ang tingin sa iyo, pwede kang gawing extraordinary ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hindi porket bumagsak ka. Thank you, Lord. At dito sa next, ordinary things can make incredible things. Imagine, ang nagpabagsak kay Goliath. No, ginamit ng Panginoon yung ordinaryong tirador para pagbabagsakin yung kinakatakutan ng mga experience military. Kinakatakutan ng mga sundalo na laging nananalo sa laban, ilang taon na lumalaban. Grabe na yung experience sa battle. Pero nang dahil kay Goliath, hindi lumaban. Takot sila. Pero tingnan nyo pamili, ang ordinaryong bata na si David, walang kalakas-lakas, pero ginamit ng Diyos ang ordinaryong maliit na bata, pipitsugin na bata, para pabagsakin, para pahiyain ang mga malalakas. Kaya nga sa introduction verse ko kanina, ginamit ng Diyos, tinawag ng Diyos yung mga mahina, yung mga hindi marunong, yung mababa ang tingin dito sa mundo, para pahiyain yung mga malalakas. Kaya ang Panginoon bago kanya tatawagin, gagawin ka niya munang ordinary bago ka maging extraordinary. Hallelujah. So imagine pamilya, kasi ganito kasi yan. Kasi nga sabi na, nang dahil sa aking mga kahinaan, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12, dahil sa aking mga kahinaan, doon ako pinapalakas ng Diyos. At sa aking kahinaan, doon ko mas nararanasan si Kristo. Doon ko nararanasan yung mga kapangyarihan niya. From ordinary things can make incredible things. Kasi alam mo bakit? Kasi sa totoo lang, naging atleta ako noon. Siguro mga 8 years ago. Naging atleta ako noon. May time yun, lumaban ako sa boxing na yung kalaban ko maliit sa akin. Hallelujah. Nung nag-boxing kami, tournament, sabi ko, ang liit ang kalaban ko Parang mas mabigat ako, nasa mga 6 na kilo kasi barangay kasi parang walang proper kung sino yung kung kursunada mo maging kalaban, kung gusto mo siya, pwede. Kasi tayo na, sige, palista tayo. Sige, magkita na lang tayo after 3 days. So, yung kalaban ko maliit. Mas mabigat ako ng 5 kilos. Nung nanalo ako sa laban, siyempre, expected yun, nanalo ako sa laban. Nung nanalo ako sa laban, dahil maliit nga yung kalaban ko, nanalo ako sa laban, hindi ako masyadong sumikat. Kaya ka nanalo kasi maliit yung kalaban mo. Pero nung may time yun, isang beses, tumanggap ako ng kalaban na mas malaki sa akin. Alam nyo ba anong nangyari? Expected na hindi ako mananalo. Bakit mo kinalaban yan? Solid na yung katawan, mataas pa, malaki pa, at mas ano pa daw yung kalaban ko? Experience daw. Sabi ko, sige, subukan lang natin. Sport lang naman yan, boxing, sa ring. Sige. So yung iba, ang paningin nila sa akin,
talo ka na kasi ang laki ng kalaban mo. Pero nung time na yun, round 2 pa lang, napabagsak ko na. Hallelujah. Kaya ko nasabi ngayon, mas naging exciting yung panalo mo kasi nga napabagsak mo yung mas malaki sa'yo. Pero kung mas malaki ka, tapos nanalo ka sa maliit, ang sasabihin sa'yo ng tao, kaya ka nanalo kasi malaki ka. Pero kung maliit ka, pag natalo mo yung malaki, tao na expected na matatalo ka kasi maliit ka, pero nung napagbagsak ko siya ng 2 round, no? Grabe yung tao, grabe, napabagsak mo yung laki ng kalaban mo. Akala ko matatalo ka, pero no, mas grabe yung ano ba, grabe yung excitement sa panalo na iyon. So dito ko makikita, gagamitin ng Panginoon yung mga maliliit, yung mga walang potensyal. Gagamitin ng Panginoon mag-preach yung mga may criminal record. Gagamitin ng Panginoon mag-preach yung mga dating nakulong. Gagawin niyang evangelist yung mga dating kriminal. No, para magkaroon ng overflowing miracle. No, magkakaroon ng goosebump. Kasi ang goosebump, yung mga great miracle, hindi araw-araw nangyayari. Kaya nga siya goosebump, kaya nga siya great miracle, kasi minsan lang nangyayari. Kasi kung magiging araw-araw yung milagro, hindi na siya milagro. Hallelujah. Now always remember, family, gagamitin ng Panginoon yung kinukonsider ng mundong ito na ordinary lang. No, para ano? Para pag iharap ka sa malaking tao, sa malaking kalaban. No, pag napabagsak mo yan, grabe yung victory na yan. Pero pag mas malaki ka, no, sa mata ng tao, tapos maliit lang yung kalaban mo, no, hindi ka masyadong ma-appreciate ng tao. Pero kung napabagsak mo ang tao, yung kalaban, mas malaki pa sa'yo, there is power in weakness. When I am weak, I am strong. Thank you, Jesus. Ito pa, the poor lepers, the poor rejected lepers. Ito yung 4 na rejected na tao. No, itong may sakit na to, may leprosy. Sino sa inyo dito, pag nakakita ka ng mga may sakit sa balat, no, pangarap mong makahag. No, gusto ko talaga ihag yung katawan na yan kasi nagtubig-tubig yung yung mga sugat. Siguro, malamig siguro ihag yan. No, siguro kahit makipagkamay, siguro ayaw mo kasi nga, baka mahawaan ako niyan. No, etong mga tao na to, no, literal speaking, rejected. No, may gwardiya talaga sila, no, which is, no, parang hindi kayo welcome. Hanggang dyan lang kayo, hindi kayo pwedeng pumasok sa templo. Hindi kayo pwedeng pumasok, rejected kayo, kasi nga mabaho kayo. At lagi nilang iniisip, itong mga tao na to, no, parang parang may problema na sa utak, baka wala na, depressed na, no? Sila na lang 4 nagkakaintindihan. Na-experience nila na rin yung rejection. No, sa rejection, andun yung depression, no, kawalan ng gana, overthink. Sabi nila, kung babasahin natin yung whole context, sabi nila, no, mamamatay man tayo, mamamatay tayo sa gutom dito, tagutom pa naman itong time na to. Itong time na to, tagutom, famine. Sabi niya, pumunta na lang tayo doon sa kampo ng mga Arameo, sa mga Aram. No, kung papakain nila tayo, okay din. Pero kung papatayin nila to, mamamatay lang din tayo. So, ibig sabihin, andun yung hopelessness. Dahil hindi nila naranasan yung accept, hindi nila naranasan yung tanggapin sila, kundi lagi nilang na-experience araw-araw yung rejection. No, kasi nga, nakakahawa yung sakit nila. Pero look, tingnan nyo naman, family of the living God. Yung mga ordinaryong tao, no, tinataboy nilang araw-araw nilang naranasan yung rejection. Araw-araw silang tinataboy. Pero hindi alam ng karamihan. No, hindi natin in-expect na itong 4 na may kwetong na ito yung ginamit ng Panginoon para ma-fulfill yung prophecy ni Elijah. Kung sino pa yung mga walang kwenta, kung sino pa yung ang baba ng tingin sa sarili nila, no? Laging dinadaw ng tao, laging ni-reject. So, yun ang gagamitin ng Diyos. Alam nyo ba anong nangyari dito? No, pumunta sila. Ito na yun. No? Pumunta sila doon sa kampo. Nung papunta pa lang sila doon sa kampo, no? Grabe yung milagro nangyari. Habang nagluluto pa yung mga Aramites, kasi nagluluto sila, no? Tagutom ang panahon na ito, no, sinadya ng Arameo na palibutan sila doon, ang mga Samaria, para hindi sila makalabas. No, hindi makalabas yung mga Samaria, yung mga tao, para magutom hanggang sa mamatay. Pag magutom na, masalakay nila, matalo nila.
Pero nagkampo sila, no, nung papunta pa lang ang apat, alam niyo ba anong narinig ng mga nagkakampo? Maraming kabayo, karwahe, sabi nila. Baka nag-combine yung mga ibang bansa, patay tayo. Kaya nagsitakbuhan sila habang nagluluto, nagsitakbuhan. Pero ang hindi nila alam, yung paparating pala, 4 na tao lang, kagiron pa. Yung in-expect nila, milyon-milyon siguro ang sasalakay sa atin. Baka nagsanib puwersa ang ibang bansa, tinulungan ang mga Samaria, patay tayo, atras tayo. Kasi palayo pa lang, napapakinggan na nila yung tunog ng karwahe, mga sundalyo, hukbo. Pero ang hindi nila alam, upat kakagiron lang ay, padulong. Hallelujah. Imagine, pag abot nila dito, pagkarating nila doon, ang daming pagkain, nabusog sila. At ang ito yung maganda sa mga apat na may leprosy. Hindi maaari. Good news ito. Ang bayan ng Samaria, nagugutom. Nakukonsensya tayo, dapat ipaalam natin to sa kanila. Hallelujah. No, ang mga Samaria, gutom na gutom. Sa sobrang gutom, kinakain din nila sa mismo nilang anak. No, kung familiar ka sa istorya nito, sa sobrang gutom nila, no, mismo nilang anak, no, binabalak nilang kainin. Hallelujah. Ganito ka-intense yung gutom sa Samaria. Kasi nga, hindi sila makalabas kasi pinalibutan sila. Pero tingnan nyo naman, naging hero. Itong apat na rejected, na may leprosy, na may sakit, no, naging hero sila sa Samaria. Kasi nga, sila ang ginamit ng Panginoon para makarating doon. No, ang purpose lang naman nila is sumuko na. Kung patayin nila kami, kung bigyan kami ng pagano, patayin. Bahala na, marka bahala na. No? Wala na sa'yo na ba? Pero ano yung ginamit ng Panginoon? Sila. Akala ng tao, marami silang karwahe, pero sila lang pala. So dito mo maunawaan, no, kayang gumawa ng milagro ang Panginoon sa mga ordinaryong tao. Lalo na pag sa mga taong inapakapakan lang. No, gagamitin ka ng Panginoon mightily in this generation. Thank you, Jesus. No, ang nangyari ngayon, nakakain ang buong Samaria. Yung time na yung tagutom. Pero dahil sa apat na leprosy na ginawang instrumento ng Panginoon, nakakain at nakalaya sa famine situation. Jesus. Kayang gamitin ng Panginoon yung mga ordinary para maging extraordinary. Ito pa. No? Ordinary net. Thank you, Jesus. Tingnan nyo yung ordinary net ni Peter, para sa kanya, ordinary na yon kasi luma na. No, sa buong buhay niya, yun yung ginagamit niya pag nangingisda siya. At dumating pa sa punto, pag nung time na nangingisda siya, na wala siyang huli. No, buong magdamag na wala siyang huli. Hallelujah. No, in short, naging ordinary lang yung pukot niya, yung net niya. Pero nung time na tumuntong si Jesus, yung ordinary net naging extraordinary. No? Nabayaran niya yung mga utang niya. No? Halos lumubog na yung barko. Yung bangka na sinasakyan, sabi niya. At ito yung maganda kay Peter, hindi siya na-tempt sa success na ibinigay ng Panginoon. Kundi, yun pang nag-udyok, yun pang ang nagtulak para sabihin niya sa sarili niya, susunod ako sa iyo, Panginoon. Susunod ako because you are the Messiah. Hindi niya sinabi, susunod ako sa iyo dahil kaya mong magbigay ng isda. Susunod ako sa iyo dahil you are the Messiah. You are the Son of the living God. Jesus. Hindi pala siya sumunod dahil gusto niya ng blessing. Sumunod si Peter dahil alam niya, you are the Messiah. Thank you, Jesus. Kayang gamitin ng Panginoon yung ordinary net. Pagkasama mo ang Panginoon, magiging ordinary net yan. Maging extraordinary net. Ordinary fish and bread, kung maalala ninyo, yung ordinaryong tinapay, yung ordinaryong isda, nagpakain, ginamit ng Panginoon. Yung ordinaryong tinapay at ordinaryong isda, ginamit ng Panginoon para maging extraordinary. So, dito, dahan-dahan talaga, mas pinupoint out talaga ng Panginoon sa atin dito, na kayang gamitin ng Diyos yung napaka-ordinary lang. At ang ginamit pa, bata. At nagpagkain sa more than 5,000, lalaki pa lang yun, 5,000. Hindi pa kasali ang bata, hindi pa kasali yung babae, hindi pa kasali yung dayuhan. Thank you, Jesus. No, nandahil sa ilan na isda at ilan na ordinaryong tinapay. No, niluto lang sa bahay, niluto sa simpleng apoy. At binaon na ng bata, pero ginamit ng Diyos para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Thank you, Lord.
Ito, yung pagiging ordinary ni Moses, yung baston ni Moses. Kung maalala ninyo yung baston ni Moses. No, si Moses, kaya siya gumagamit ng baston. Tanungin ko ba, bakit ka gumagamit ng baston? Ano siguro yung dahilan kung bakit gumagamit ng baston si Moses? Ito lang yung nakita ko dito. Si Moses, kaya siya gumagamit ng baston. Kasi nga, isa sa mga dahilan, matanda na siya. Pag matanda ka na, parang mahina na yung lakad mo. At hindi ka na makakalakad ng maayos pag wala kang baston. Pero sa pagiging nagiging ordinary si Moses dahil nga galing siya sa Egypt noon, naging ordinaryong tao, hanggang tumanda na siya doon, naging 80 years old na siya. So may simbolo yon ng kahinaan niya. Pero sabi ng Panginoon, your weakness become, there is power in weakness. Naigahom. Kung kailan ka mahina, doon ka papalakasin ng Diyos, doon ka tatawagin ng Diyos. The more ka nangihina, the more na malaki yung calling na ibibigay sa'yo ng Panginoon. At yung baston na yan, always remember, yung baston niya, akala niya normal lang. Ang akala niya, yung dating baston na ginagamit niya, akala niya normal lang. Pero tingnan niyo pamilya, ginamit ng Panginoon para sa isang milagro. Hallelujah. Sabi dito basahin ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon. Ito pala yung time na to, sabi ni Moses, Panginoon, anong sasabihin ko sa Paraon para maniwala sila? Baka sabihin nila, nagpakita ba talaga sa yung Panginoon o baka sinabi mo lang yan para makalusot ka, para gagawa ka ng kwento, para matakot kami sa iyo. Ano yung pruweba mo? Sabi ng Panginoon, ano yung hawak mo? Sabi ng Panginoon dito, i-zoom ko. Sabi ng Panginoon, ano yung hawak mo? Sumagot si Moses, baston po, Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya inihagis ni Moses at naging ahas ito, natakot si Moses kaya napatakbo siya. Sobrang intense ng milagro. Imagine yung baston, kahoy yun. Normal lang yun. Parang ordinary na baston lang. Dati araw-araw niyang inahawakan, dati araw-araw niyang nakikita. In short, hindi niya pinapalagahan kasi baston lang. Gagamitin niya lang pag naglalakad siya. Para sa kanya parang normal lang. Gagamitin niya lang pag kailangan. Pero tingnan nyo naman, Family of the Living God. Ginamit ng Panginoon yung baston para ipakita ang kanyang milagro. Sa sobrang intense ng miracle, kasi nga great miracle, from ordinary to great miracle. Ginamit ng Panginoon yung ordinaryong baston para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa sobrang intense ng miracle na ito, kahit siya mismo, hadlok. Nagkaroon ng goosebump. Na-shock. Sabi ko, araw-araw ko yung nahawakan. Araw-araw ko yan na ginagamit. Pero hindi ko alam yan. Ang tawag dyan, revelation. Sinabi ng Panginoon, gawin mo ang himalang ito para maniwala sila sa iyo. Ako ang Panginoong Diyos, ang Panginoon nilang Abraham, Isaac at Jacob. Hallelujah. Kayang gamitin ng Panginoon yung baston, ordinaryong baston. Si Moses, hindi niya alam na yung hawak-hawak niya pala, yun na pala yung milagro. Ang baston na hawak niya araw-araw, yun yung baston na same na ginamit niya na paghati sa dagat. Na every time na itataas niya yung baston, pag may battle sila, nananalo yung mga Israelites. Thank you, Jesus. At same na baston na ginamit ni Moses, na pinalo niya yung bato at lumabas yung tubig. So, ibig sabihin, ginagamit ng Panginoon yung mga ordinaryong baston, ordinaryong sitwasyon, ordinaryong buhay, from extraordinary. Kung i-allow mo lang ang Panginoon sa buhay mo. There is power in your weakness. At yung baston na yan ay simbolo ng kahinaan, pero naging simbolo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung para kay Moses, kung para sa atin, simbolo yun ng kahinaan. Matanda na ako. Itong gagamit ako ng baston kasi nga mahina na ako. Pero yung baston na ginamit mo, pag i-allow mo lang ang Diyos sa buhay mo, yung baston na yan, kayang gamitin ng Panginoon para magsilbi ng simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Thank you, Jesus. Ordinary giving. Kung maalala nyo yung widow offering, nagbigay lang siya ng isang pirasong pilak. Naging extraordinary. Mas napansin siya ni Jesus. At yung ginawa niya, yan ang hanggang ngayon, hindi natin makalimutan. Kaya nga, habang nandito tayo sa Bible study ngayon, na-amaze ako sa word ng Panginoon. Kasi alam mo bakit? I'm so amazed. Imagine, ang tagal lang sinulat na ito, pero hanggang ngayon, pag
pag-uusapan natin, nabubuhayan tayo ng kaluluwa. No, buhay, dati pa siyang sinulat, pero pag-aaralan natin ngayon, parang bago, parang ang sarap pakinggan, nakaka-encourage, nakakapagbigay, no, encouragement sa buhay ng bawat isa. At yung ginawa ng widow, no, hanggang ngayon, buhay pa rin. Patay na yung karakter sa physical, pero buhay pa rin yung story niya. Kasi nga, no, yung simpleng pagbibigay niya, no, ginawa ng Panginoon ng extraordinary. Thank you, Jesus. Ito pa, si Elijah. Kumalala niyo yung kwento ni Elijah? Kasi itong time na to, nagpakita ang Panginoon kay Elijah. No, nung una, lumabas, no, dumaan siya ng malakas na hangin. Ang akala ni Elijah, magpapakita sa kanya ang Panginoon. Pagkatapos, hindi pala. Pagkatapos, dumaan na naman yung lindol. May lumindol. Akala ni Elijah, magpapakita ang Diyos sa kanya doon. Spectacular, gaya kay Moises. Tapos, ikahuli, may dumaan na malaking apoy. Ito na siguro, magpapakita na siguro ang Panginoon sa ganitong grabe ka milagro. Spectacular na situation. Gaya sa panahon ni Moses, hindi nagpakita ang Panginoon. Alam niyo ba paano nagpakita ang Panginoon? Sabi dito, pagkatapos ng hangin dumindol, pero wala pa rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Hallelujah. Ito yung highlights. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Hallelujah. So, ang Panginoon pala, pwede siyang mangusap sa atin. Hindi na kailangan ng apoy, hindi na kailangan ng lindol, hindi na kailangan ng malakas na hangin. No? Pwedeng mangusap ang Panginoon sa ordinaryong pamamaraan, sa bulong. No? Mas intense yung bulong. Kaya ka binubulungan. Ibig sabihin, malapit ka lang. No, kaya ka binubulungan ng Panginoon. Ibig sabihin, malapit ka. No, hindi ka bubulungan kung nasa malayo ka. No, sometimes akala natin, pag hindi nagpakita ang Panginoon sa spectacular, malayo ako sa presensya ng Diyos. Minsan ang Panginoon mangungusap sa iyo sa simpleng paraan. No, i-convict niya yung puso mo. I-open niya yung puso mo. Kasi yung puso natin, no, kaya yang makinig kahit walang tenga. Kaya kung babasahin mo yung word na hear, no, yung puso, kung babasahin mo yung word na heart, no, yung word na heart, andun yung word na hear. No, tanggalin mo lang yung T. Yung heart, kahit walang tenga, pero nakakarinig. Yung spelling na heart, tanggalin mo yung T. Kung mababasa mo, hear. At yung hear, tatanggalin mo yung H, mababasa mo yung ear. Tenga. So, ibig sabihin, ang puso nakakarinig. Kahit wala siyang tenga sa literal, pero may tenga siya sa spiritual. No, kaya nga, kayang mangusap ng Panginoon, i-convict niya tayo sa puso sa simpleng paraan. No, from ordinary, kayang mangusap ang Panginoon para daling ka sa supernatural ministry. So, extraordinary na miracle sa buhay mo. Thank you, Jesus. No, kung maalala yung sa story sa sabi ni Apostle Peter, silver and gold, wala ako. Pero ito yung kaya kong ibigay sa iyo, rise up in the name of Jesus. Grabe yung milagro nangyari. Pero tingnan nyo naman pamilya, itong tao na to, lumpo, since birth, hindi siya nakakatayo. At alam ko, itong tao na to, lagi to sa templo. At ang hanap buhay nito is manglimos. So pag naglilimos ka, so ibig sabihin, yun na yung magiging cycle, araw-araw ng buhay mo. Pero, itong time na to, si Jesus, nag-asin na sa langit. So, posible kaya na itong tao na to, habang si Jesus andun sa templo, nadadaanan lang to ni Jesus? Kasi itong tao na to, lagi to sa templo, naglilimos to. No, hindi naman lahat pinagaling ng Panginoon lahat. Kasi kung ipapagalingin ng Panginoon lahat, wala lang papagalingin yung mga disciple. Wala lang silang ministry na gagawin. So, ibig sabihin, may season of miracle. So, akala ng tao na to, parang ordinary day. Ito, ordinary day. Ordinary routine. Ay, gigising na naman ako kasi maglilimos naman. Nang akala niya, ordinary.
Pero nung time na yon, no? Season of miracle, season niya pala para maranasan yung kagalingan. Season niya pala para maranasan yung instant healing miracle, no, habang nalilimos siya. Thank you, Jesus. No, kung hindi ka pa man gumagaling ngayon, no, there is season. Itong tao na to, maaring nadadaanan lang to ni Jesus while nagmi-ministry. Pero, look, no, akala niya nung time na yon, normal na araw lang. Ordinary days. Manglilimos na naman. Pero yung ordinary days, no, ginawang milagro ng Panginoon. No, sanay tayo pag Sunday, ang sarap magpuri sa Panginoon. Mararamdaman ko talaga ang presensya ng Panginoon. Paano na lang kung Monday, Tuesday? No? Parang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, no? Kaya ding mangusap ng Panginoon sa Monday, sa Tuesday, Wednesday, sa mga ordinary days. Hindi lang Sunday. No, kasi nga pwedeng mangusap ang Panginoon sa mga normal na araw. Jesus. At pwede niyang iparana sa iyo. Kung maalala niyo yung babae, Samaritan woman, nag-igib siya ng tubig. Ordinary day. Daily routine niya, every 12 noon, andun siya kasi nga lagi siyang dismissan, lagi siyang rejected siya, lagi siyang pagtatawanan, pinagdidirian ng tao kasi nga adultery yung sitwasyon niya. Nahihiya siya, pilit niya, rejected siya, kaya mainit na panahon, doon siya mismo para siya lang mag-isa, walang tao. Pero ang akala niya na ordinary na araw, na-encounter niya ang living water sa harap ng natural water. Na-encounter niya si Jesus doon mismo sa natural water na kinukuha niya. So dito mo talaga makikita, huwag kang tamarin sa araw-araw na. Hindi mo na kailangan pa manira ng kapwa para lang ma-promote sa trabaho. Hindi mo na kailangan manira. Hindi mo na kailangan magbinaro. Gagawa ng kalukuhan sa trabaho para lang ma-promote. Hindi mo na kailangan gumawa ng mga extra secret para lang ma-promote sa trabaho. Maging faithful ka lang sa ordinary routine mo. Pagpasok mo ng trabaho, maaga. Yung pagpasok mo ng aga, hindi pa man nakikita yan. Yung paglilinis mo ng CR sa trabaho, hindi yan nakikita ng amo mo. Pero darating yung panahon, ipopromote ka dahil sa simple, ordinary mga bagay na ginagawa mo. At ipopromote ka ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ito yung pinaka-humble Jesus na naranasan natin. Si Jesus ipinanganak hindi sa hotel, hindi sa ospital, kundi sa ordinaryong lugar, sabsaban. Ang hari ipinanganak sa sabsaban. Ang hari pinanganak, the King of Kings, pinanganak sa ordinary place para tayo maging extraordinary. Para maging sons and daughters of God tayo. Para maging prinsipe, para maging princess, para maging sons and daughters. Jesus rejected for us to be accepted. Thank you, Jesus. Kasi Jesus namuhay ng ordinary for 30 years. Ordinary, kalpintero. Pero ginamit ng Panginoon yung ordinary para maging extraordinary. Countless of people, countless of sick, mga taong may sakit, pinagaling niya. And Jesus hung on the ordinary tree. Si Jesus. Kasi ang nakikita kasi natin sa video, yung pinasa na krus si Jesus is yung nakapapildeliya, pero in literal, normal na apoy lang. Normal na kahoy lang. Na may tinik pa. Siyempre, galit siya. Siyempre, galit ka sa tao na yon. Yung mga tao, nung time yung galit kay Jesus, siyempre, ang ibibigay mong cross, hindi yung malinis. Hindi yung, idadaan sa papildeliya, ayusin pa. Hindi. Kargahin mo na yan. Kung gusto, yan na yung bagay sa iyo. Bahala man basta as long as malamsan ka na mo sa cross. Jesus hung the ordinary tree para tayo maligtas. Ginamit ng Panginoon yung ordinaryong kahoy. Para lang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi ba yan amazing, mga kapatid? Grabe yung kabutihan ng Diyos. Naging ordinary siyang tao sa mundo para maging maranasan natin yung extraordinarity na hindi naman tayo karapat-dapat. Naghirap siya sa cross. At yung cross na saan siya hinang? Hindi yung cross na nakikita natin yung nakapapildeliya. Napakapangit, parang kahoy lang. Parang tuod lang. May mga tinik-tinik pa yung kahoy na yun. Ordinary tree.
Pero, no, simbolo ng pagtubos ng ating kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. What if the ordinary become an extraordinary? No, paano na lang? Paano? What if the ordinary become an extraordinary? No, magiging thankful pa kaya tayo sa Panginoon? Na yung mga ordinary mga bagay maging extraordinary? Kasi ganito ang nangyari sa mga Israelites. Nung una, lagi nilang pinalangin, bigyan mo kami ng tinapay. Binigyan sila ng tinapay. Uwi na lang kami sa Egypt. Kasi gusto namin karne, binigyan sila ng karne. No? Nagpadala ang Panginoon ng mga malalaking ibon. Sa umaga, magpapagawa ng milagro. Magpapaulan ng mana. Nung parang tinapay. Flakes. Pagkagabi, yung kampo nila mapupuno ng mga ibon na malalaki, yung pugo. No, milagro yun, hindi. No? Araw-araw kang ipoprovide, milagro. No? Pagising mo sa umaga, may pagkain na. Hindi ka naluluhod, magtanim, hindi ka namutuwad para makakain. No, ang gagawin lang nila, muduko lang gamay, kuha lang pagkaon, kakain na sila agad. Ganun sila kamahal ng Diyos. Kahit reklamador sila, pero palangga sila sa Ginoo. Imagine 40 years, araw-araw sinusustain ng Panginoon. No, dito makikita, pag pagkain na pag-uusapan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. No, pag needs yung pag-uusapan, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Kahit pasaway tayo, no, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Papakainin niya talaga tayo. Kaya nga ako, nabibless ako sa mga buhay ng yung mga luko-luko sa kalsada. No, kahit luko-luko na sila, pero no, pwede nilang makalimutan yung mga bagay-bagay, yung pamilya nila, yung pagkatao nila. Pero pagdating sa pagkain, hindi nila makakalimutan. Kumakain pa rin sila. Ganun kabuti ang Diyos. No, kung makikita mo yung luko-luko, parang wala ng pag-asa. Pero, no, yung pagkain, nasa mindset pa rin nila. No, ganun kabuti ang Panginoon. Pagdating sa pagkain, hindi ka pabayaan. Pero minsan, abusuhan na to ang Ginoo. Nung una, wow, milagro. Kaya sabi niya, kaya nga ang word na mana sa Hebrew, pag itinlas mo sa normal lang, what is it? Meaning ng mana, ano ito? Na sobrang na overwhelmed, nagkaroon ng goosebump. Ano to? No, hindi nila napangalanan. Kaya nga mana. Ibig sabihin, what is it? Ano to? Kumain sila, pagkagabi meron. So, araw-araw, good for 40 days. 40 years, ganun ang cycle nila. Ang problema lang, sa sobrang, no, nagiging normal lang sa kanila yung mga milagro. Nung akala natin normal, para sa iba, pinangarap ng iba. No, hindi sila naging thankful. Alam mo anong sabi dito? No, sometimes, the miracle become ordinary. Nung una, sabi dito, ang mga ordinary become an extraordinary. Pero pagdating dito, sometimes the miracle become ordinary. No, dumating na ba sa punto ng buhay natin na yung mga dating milagro na dating naranasan mo yung shocking para sa iyo. No, grabe yung goosebump. No, dahil araw-araw nilang naranasan na pinapakain sila ng mana para sa kanila. Yung milagro nagiging routine. Kaya sabi dito, grabe, nasaktan ako dito. They spoke against God and against Moses and said, "Why you have brought us up out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." No, I hate this. Kasi I hate this horrible mana. Ayaw namin ng pagkain ito. Sawa na kami dito. Imagine niyo nung una, para sa kanila, milagro. Grabe, thank you Jesus. Pero nung araw-araw nilang naranasan yung milagro, para naging pabigat sa kanila, wala na bang ibang pagkain? I hate this horrible mana. I hate this miserable food. I hate this miserable job. Nung una, yung trabaho mo ngayon, no, pre-request mo yan noon. Pero nung naranasan mo pero nung naupo ka na dyan sa trabaho mo, para sa'yo, miserable yung trabaho na. Ayaw mo na, maghahanap ka na ng iba. No, alam nyo ba ano yung tinuturo ng Panginoon dito? Kailangan nating pansinin, pahalagahan yung mga milagro. Yung araw-araw kang humihinga, milagro yan. Tingnan nyo yung milagro na para sa'yo normal lang, pinangarap yan ng nasa hospital ngayon. No, pag nagkailaw tayo sa bahay, para sa atin normal lang, may kuryente. Pero sa mga bundok, pag nagkaroon sila ng kuryente, nagkaroon sila ng ilaw, no, para sa kanila ay milagro. So, ang normal sa atin,
para sa iba milagro. Nung gusto ng Panginoon sa bawat isa dito ngayon, na huwag tayong maging, karabang huwag tayong ayotag masumod. Huwag tayong maumay sa milagro ng ginagawa ng Panginoon. No, bawat hininga, bawat araw. No, may bubong ka ngayon, milagro yan. Kasi para sa iba, yung bubong na meron ka ngayon, pinangarap yan ng iba. Yung bahay na sinasabi mong bulok yung bahay namin, nahiya ako papuntahin yung kaibigan ko. No, yung bagay na kinaayawan mo, no, pinapangarap yan ng mga walang bahay. So, ibig sabihin, yung normal sa'yo, pinangarap ng iba. Kaya nga masabi mo, grabe yung tao na yan, no? Lagi, every month, nagbabakasyon sa ibang lugar. Pero sa tao na yon, normal sa kanya na magbakasyon siya sa ibang lugar every month. Pero sa iba, pinapangarap yung magbakasyon sa ibang lugar. Puro para sa kanya, cycle na yung buhay niya. So, ibig sabihin, may mga pinapangarap tayo na parang sinasabi natin, parang naging Israelites tayo minsan. I hate this miserable life. Ayaw ko na yung ganitong buhay. Nakakasawa na. Nakakasawa na ganitong pagkain. Balik na lang kami sa Egypt. No, nakalimutan nila yung kabutihan ng Diyos. Thank you, Jesus. No, thank you, Lord, sa topic na ito. Don't take for granted God's miracle. No, wag nating gamitin, wag nating gawing tradition, wag nating gawing cycle, wag nating gawing routine ang mga milagro ng Diyos. No, everyday miracles. Every time na gumigising ka, milagro 'yan. Every time na may problema ka, milagro 'yan. Na may makakain ka ngayon, milagro 'yan. Nakakatayo ka, milagro 'yan. No, online Bible study, ordinary. Di mo na ako mag-join sa Bible study kasi ordinary lang man 'yan. Graduate ka pala ng online pastor. Ordinaryo lang. Pero imagine family, online Bible study, ang daming gumaling dito. Ang daming na-set free. Ang daming nakaranas ng breakthrough, financial breakthrough, spiritual breakthrough, promotion sa spiritual, through online. So, ibig sabihin, ang baba ng tingin ng online Bible study na ito, puro pwedeng gumawa ng Panginoon. From ordinary Bible study, kayang gawin to ng Panginoon sa extraordinary because God is omnipresent, omniscient. Kayang gawin ng Panginoon. He can locate us kahit asan man tayo. It is a miracle. Pastor Elmer from Pampanga, nagkita tayo ngayon. Pastor Gerald from Bantayan. Pastora Ana, Cebu. Pastor Rico, taga Davao. Ang tawag dito milagro. Ito yung mga isa sa ipasalamat din sa Panginoon. Yung iba dito, taga ibang bansa pa. Taga Zamboanga, ang iba nasa Amerika. Tingnan nyo ang dami natin dito ngayon. Ang tawag dito milagro. Malayo tayo, pero pinagtagbo tayo ng Diyos. Hindi ba yan milagro, kapatid? Minsan, tinitake advantage natin yung milagro ng Panginoon. Hindi natin pinapasalamat kasi nga, sanay tayong hanapin yung ibang mana. Para tayong nagaya sa mga Israelites. Sabi niya, I hate this horrible mana. Gisumod na may nga kasi nga, pero nung una, milagro yung para sa kanila. Nagpapasalamat sila sa Diyos. Pero dahil naging routine yung milagro, para sa kanila, yung milagro, parang pabigat. Gusto nila ng bagong milagro. Sinasabi sa atin ng Panginoon dito, hindi mo na kailangan ng bagong milagro para maranasan ang milagro. Hindi nawala yung intensity ng mana. Hindi nawala yung lasa ng mana. Hindi nawala yung value ng mana. Nawala ang pagbalyo ng tao sa mana. Ang tao ang may problema. So, tinuturuan tayo ng Panginoon, kailangan natin maging thankful. Ano mang meron na sitwasyon tayo ngayon. Prioritize God's will and receive mind-blowing miracles. From ordinary to extraordinary. Thank you, Jesus. Okay lang ba? Ipikit natin ang ating mata. May kanya-kanya man tayong pinagdadaanan ngayon. Hindi ko alam anong pinagdaanan mo. Or dumating man sa punto ng buhay mo na gusto mo nang sumuko at naging reklamador tayo sa mga meron tayo ngayon. At nakakalimutan na natin yung mga milagro na binibigay ng Panginoon. Nakagising tayo kaninang umaga. Gising tayo araw-araw. Pero ang gusto natin, bagong milagro na naman. Hindi na natin na-appreciate. Nagkaroon tayo ng espiritu na kagaya ng mga Israelites noon. Na I hate this horrible mana. I hate this horrible job. I hate this. My husband. Yung husband mo, dati mong hiningi sa Panginoon. Pero ngayon, nagiging prayer request mo na. Dati mo hiningi sa Panginoon, pero gusto mo nang palitan. Dati mo hiningi sa Panginoon, parang ayaw mo na. Yung trabaho mo ngayon, gusto mo, hiningi mo yan sa Panginoon. Iniyak mo sa Panginoon, pero ngayon parang ayaw mo na. Parang gusto mo nang humanap ng ibang milagro.
Gusto ng Panginoon maging thankful tayo sa ibang bagay. Lalo na sa mga pinaparanas niya noon. Ayaw niyang magkaroon tayo ng spiritual amnesia. Kaya nga sabi ni Jesus, ilang milagro pa ba? No, nakalimutan nyo na ba? Pinakain ko kayo. Nakalimutan nyo na ba? Sinabihan yung mga disciple niya, pinakain ko lang. Kakatapos ko lang pakainin yung mga 5,000s. More than 5,000. Nakalimutan niya kung sino ako sa harapan niyo. Parang nag-aalala pa rin kayo kung sino ako. No, nakalimutan agad yung tao may spiritual amnesia. Kahit tatiin ng Panginoon ng 100 times yung dagat, pag ang tao nakaranas ng mga problema, no, kung hindi niya mamanage ng maayos, hallelujah, pwede niya makalimutan yung mga great miracles. Pero always remember, kayang gamitin ng Panginoon yung ordinaryong Rahab, ordinaryong Hana, Baog, ordinaryong Moses na bulol at may criminal record, kayang gamitin ng Panginoon. Father, thank you Jesus for your goodness, for your mercy, Panginoon. Lord, maraming salamat sa topic na ito. Binigyan mo kayo ng pag-asa. Kahit patapo na yung buhay namin, kung pilit man kaming dinadown ng ibang kapwa, persecute dahil sa mga ginagawa namin, dahil kalokohan ito, Panginoon. Maraming salamat. Thank you for reminding us na tinawag mo yung mga walang kaalam, yung mga taong rejected, gaya ng mga poor lepers, Panginoon. Nireject, hindi man lang pinapasok, hindi na binibigyan ng pagkain doon sa Samaria dahil nga nakakahawa sila. Pero, thank you Jesus, sa buhay nila, Panginoon, ginamit mo sila para gamitin, para mapulpil ang prophecy ni Elijah, Panginoon. Nang dahil sa apat na yon, nakakain ang buong Samaria. Lord, maraming salamat. Gamitin niyo po, Panginoon, yung ordinariness na yan namin para sa mga supernatural na gawain, Panginoon. Lord, bless niyo po ang bawat insight ng bawat isa. Buksan niyo po yung puso ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, yung identity namin ay nakabase sa iyo. Lord, ordinary mo kaming ginawa. Lord, ginawa mo kami sa lupa, the dust in the ground, sa pinakamababa, ordinary, Panginoon. Pero dahil hiningahan mo kami, naging extraordinary kami. Dahil nakahang ka sa cross, sa ordinaryong cross. At yung ordinaryong cross na yun, naghang ka sa ordinaryong cross para kami maging extraordinary. Lord, na-reject ka sa mundong ito para kami ay maging accepted. Thank you, Jesus, for your love, for your grace. Dahil sa inyong banal na dugo, naging extraordinary, naging matagumpay. At kaya kami lumalaban ngayon, Panginoon, sa spiritual dahil we are more than conquerors. Dahil panalo na kami, Panginoon. At hindi kami nagipaglaban sa wrestling ng battle na ito sa spiritual dahil takot kaming matalo. Hindi, Panginoon. Dahil alam namin panalo na kami. Dahil kami yung may rights. Dahil kami yung dapat mag-claim sa victory na ito. At hindi magwagi ang kaaway. Thank you, Jesus. Bless our insight. I declare the spirit of wisdom, revelation, prophetic insight, prophetic wisdom, Panginoon, na mapagsaluhan at magpatag ang bawat isa. Thank you, Jesus. Holy Spirit, take over us. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan po nato si Jesus, family. Thank you, Jesus, for your goodness, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atong baeron tanon. Thank you, Jesus. Thank you so much for joining, family. Pasensya na kami, medyo natagalan. Kay akong topic bitaw, nag-record bitaw ko. 1 hour lang bitaw kapin. 1 hour and 10 minutes. Pero sige lang, kay na-distract tayo sa signal ko kanina. Thank you, Jesus. Pero thank you so much, Lord, sa victory. Mag-i-insight tayo. Tawagin ko muna si kasi nag-rise na si Pastor Rico. So, Amen. good evening, Pastor Delna. Makaka-bless. Jud ang topic mo na Great Miracles in Ordinary. Tamang-tama talaga yung sinabi mo na all problems is miracle. Kahit ano man yung problema na yan, binigay yan sa'yo ni Lord kasi we have to endure it. And nag-aano sa atin, na-struck ako dito sa sinabi mo na dapat mapasalamat tayo sa miracles na natin, natanggap natin. Kaya ngayon nagpapasalamat na ako dahil ginamit ako ni Lord sa ministry sa school ko eh. Doon ako napasabi na Lord, grabe pala Lord, ako from ordinary naging